Kami rito, susumbatan namin. Bakit? Biro mo, pagkatapos niya sabihin puro sinungaling at mga manlulupig yung manggagawa niya, itiniwalag ba? O sige na, basahin mo na ate. Dedicated sa mga lola. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, mga kayuthi. Welcome back. Tuloy na naman po kayo dito sa ating regular show. At para sa ating mga baguhan ng ating pong ginagawa sa U3, tayo ay nanonood ng mga religious discussions, preaching, sermons, mga religious TV shows at iba pa. And for this particular episode, ito po ay syempre nagmula sa pinaka-in-demand na preacher sa ating channel, si Brother Eddie Soriano ng Members Church of God International. At ito'y pinadala sa atin via Facebook. We don't have any idea, mga kayuthi, what the topic is all about. Kaya patuloy lang po sa atin pong mga supporters, patuloy lang po kayo na mag-send ng mga suggestions po ninyo, mga video requests. Dahil nababasa naman po namin at nilalagay naman po namin yan sa listahan, mga ka-U3. Sa aking background sa pag-aanalisa, sa paghihimay, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representative ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. I think obvious naman po yan, hindi po ako member ng MCGI, isa lamang po akong hamak na video reactor. So maaari, I may sound that I am disagreeing or agreeing, but definitely wala po tayong religious agenda. Wala po tayong sinasabi na isang particular na reliyon ay wag yung kaaniban o kaaniban ninyo. Nagbibigay lamang tayo ng honest at genuine na reaction as we are watching the video for the first time. So, let us watch this video together. Sabayin niyo po ako. Let's go. Bago natin ibigay yung final kay Brother Eli, meron kasi akong napasin kanina na meron silang claim Na? itong barkada ni Paul at ni Michael na magiting daw dumisiplina yung puno nila sa mga gumagawa ng katiwalian. Kaya nagbunga raw yun na maganda, Brother Josel. Na ano? Kaya ang sabi nila sa kanilang konklusyon, wala raw makakasumbat sa kanilang tagapamahala na merong naapi, merong minolestya. Naisip po, Brother Josel, hindi talaga nagsasabi ng totoo itong mga taong ito. Bakit naman? Ito muna natin yun. Ito, Brother Josel, yung sinabi mismo nila na wala raw makakasumbat sa kanilang tagapamahala. Bularan, ibabahagi natin sa ating mga kababayan, lalo doon sa mga hindi pa kaanib sa iglesia. Itong masasabi namin sa inyo ng taas noo at sa harap ng Panginoon Diyos. Wala pong makasusumbat isa man sa namamahala sa iglesia. Ituloy natin kung ano yung sinasabing hindi masusumbatan. Sa anong punto, Brother Josel? Sige, sa anong punto? Bakit nasabi yun ni Michael na walang isang salita, Brother Josel? Sige. Balit sa kabilang dako po, kapatid na Bularan, ibabahagi natin sa ating mga kababayan, lalo doon sa mga hindi pa kaanib sa iglesia. Itong masasabi namin sa inyo ng taas noo at sa harap ng Panginoon Diyos. Wala pong makasusumbat isa man sa namamahala sa iglesia. Wala pong pinagkautangan. Wala pong sinamantala. Wala pong ginipit para sabihin yan ang ibigay mo. Tinakdaan kaya ng abuloy na mga miyembro sa kaanib sa iglesia. At kitang-kita po ninyo, mga kababayan namin, anuman ang inyong kinaanibang relihiyon, ang malinis na pananalapi sa loob ng iglesia na ginugugol sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan, sa pagpapalaganap ng pananampalataya o ng ebanghelyo at sa pangangasiwa sa loob ng iglesia ni Cristo. Pero itong punong palamura at alanganin, kitang-kita ho ninyo, siya mismo dumaraing, napakarami ng utang, dumaraing lagi, ang mga hinihinging abuloy, hindi lang wala, labag pa sa Biblia. Pero ano ho naipatayong, merong bang mga naipatayong napakaraming gusaling sambahan? Ay, wala raw makakasumbat kahit isa dun sa kanyang Puno. So mga ka-U3, I was expecting na kumbaga straight up ito na Bible exposition or a kind of TV show directly saying on the importance of debate. Pero so far po, what we understand is parang episode po pala ito ng ang dating daan, and yung feature po nila na parang snippet ng video is mula po sa Ang Tamang Daan kung di ako nagkakamali. And bagamat hindi po ako aware during that time, early 2000s po ito, napapanood ko po
ito, especially po actually sa Net 25, di ba po yung Ang Tamang Daan? So it seems to me an episode attacking Iglesia ni Cristo po yata ito. Dahil po nung time na ito, kung di ako nagkakamali, early 2000s, no? 2003, 2004, meron yatang kinatawag sila na running debate eh. Parang sagutan nila on air, ang tamang daan versus ang dating daan mga ka-youth. So ang daming host, no? Nakita ko dito si Brother Josel, si Brad Willie kanina, and nanirinig ko si Brother Elliot pero hindi ko pa nakikita so far. So let's continue. Ikaw nga lang, hindi mo nga masabi pangalan ko di ba? Abo. Sabi walang ginipit. Abo. Ha? Wala bang ginipit? Tignan natin kung sino nagrereklamong ginipit. Sige. Pakinggan mga kababayan. Sabi mo kasi sinungalingan niya. Tingnan natin. Ito. Ayan. Number 1. Sino ito? Ito, sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, pakiimbestigahan po ako. At sa inyo po, Ginoong Eranio Manalo, ngayon ko na pag-isip-isip, lahat ng ginagawa ng inyong mga katulong at mga miyembro sa iglesyang yan, hindi mangyayari ho yan kung hindi nyo iniuutos at wala kayong basbas. Kaya, pinahayag ko sa pagkahatong ito na pag may nangyari sa akin, kayo ang unang imbestigahan at ang Economic Council ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ano sabi ni Ismael? Kaya siya nagipit-gipit dahil lang may kagagawan daw si Iranyo Sabi ni Ismael Ano ba ang ginawa kay Ismael? Pakinggan natin ulit si Ismael. Sino si Sasabihin Ismael? mo wala makakasumbat. Yan mismo sa loob niyo, sumbatan ng sumbatan kayo. Pakita natin. Anong sumbat ni Ismael? Hindi po ba yung kanyang pamilya, Brother Eli? Hinaras daw siya. Apo. Tuloy natin. Pakinggan mga kababayan. Mga paimbabaw talaga kayo. Ano ginawa nitong si Renel Grabador, nitong mga namamahala sa iglesia ni Manalo sa pamamagitan ni Renel Grabador? Abay, hinaras yung pamilya ko. Itinaboy. Isipin niyo yan. Kung sa batas lang ng tao, hindi niyo magawang sumunod, ang lakas ng loob ninyo na magsabing, batas ng Diyos, sinusunod ninyo at ipinasusunod nyo sa inyong kapwa-tao. Mahiya po kayo sa inyong mga sarili. Kung sa pamilya nga ng ministro, katulad ko, at ang tatay ko rin matandang ministro sa Iglesia ni Manalo. Pioneering na ministro yan sa Iglesia ni Cristo. Hindi nyo magawang ibigin ang aking sambahayan. Paano may ibig nyo yung karaniwang miyembro ninyo? So, kita mo, Brother Josel, may reklamo si Ray Ismael. Maliwanag. Diba? Yung kanyang pamilya, inapi, hinaras. Ang sabi ni Ismael, Opo. ang nakakaalam daw nung si Manalo. Opo, kasi hindi kikilos yung mga yon kung walang basbas, Brother Eli. Sabi ni Ismael. Apo. Kaya Kaya sabihin mo na walang inapi. Apo. Ay, not mismo kasama nyo, inaapi nyo yung iba pa, hindi api. Wala raw makakasumbat. Eto, sino nagsabi sa yung walang makakasumbat sa puno mo? Ako, susumbatan ko. Kami rito, susumbatan namin. Bakit? Biro mo, pagkatapos niya sabihin puro sinungaling at mga manlulupig yung manggagawa niya, itiniwalag ba? Hindi po. Sinabi ba sa miyembro? Hindi po, Brother Eli. Ano ang ginawa ni Manalo dun sa mga masasamang manggagawang ito? Meron ba siyang aksyon ginawa? Pakinggan nyo. Tape 9. Tape 9. Tape 9. Tingnan natin. Sasabihin mong magiting at sasabihin mong walang inapi. Eto, katakot-takot ang naapi rito ng mga tao. Biro mo. Naka-off yung mic. Puro walang yana pala itong mga ministro mo. Hindi mo sinasabi sa tao, pinagtatakpan mo. Di ba naaapi ngayon yung mga tao umaanib, naniniwala sa sinungaling ng mga ministro mo? Opo. Tingnan natin sa tape 9. Tumawag ako ng pulong ng mga pamunuan sa Maynila para sabihin, mga kapatid, tumulong kayo sa akin. Ayokong mamatay ang manggagawa. Ang gusto ko ay pagtulong-tulungan nating sila buhayin. Sabihin niyo sa akin kung anong ating maitutulong. Hindi ang sinabi sa akin kung anong maitutulong. Ang sinabi sa akin kung ano-anong katiwalian. Sabi sa akin ng isa, kapatid, tama ho ba na hindi ho tinuturo outline? Mamimili ho ng 3 talata at tatanungin, naintindihan mo ba yan?
Tama ho ba kapatid? Bungkus-bungkus ng mga katibaya. Siya pumipirma, pinapalsipika ho niya pirma ng mga kinaukulang kalihim at mga katiwala ng gaway. Pinigil ko. Hindi ko itinanong sino gumagawa niya. Bakit? Alam ko nga mga manggagawa sa Maynila, mawawala ng dangal pag nalaman ng lahat siya pala ay magnanakaw at tampalasa. Kita mo? Pinagtakpan niya yung mga magnanakaw na tampalasa na yan. Hindi na sinabi, hindi naman tinanong man lang yung kapatid nilang nagsasabi nung kung sino yun. Hindi na raw tinanong. Dahil alam niyang mawawalan sila. Pero kung hindi panluloko sa kapwa-tao yan, pagtakpan mo yung mga magnanakaw at tampalasa na yan, dapat pinagtitiwalag yan. At kung ginawa ni Manalo yan nung as early as 1970s, dapat lipul na lahat siyang mga manggagawa dahil halos lahat ay manlulupig at sinungaling. So far, what we understand, no, dito po sa first part is regarding the disciplinary action, no, na ginagawa. Ito ay pagpuna ng members ng Church of God versus sa members ng INC sa kanilang pamunuan na kung saan pinagtatakpan raw yung mga manggagawa. Pag-refer pa nga doon sa ating source video kanina is magnanakaw daw at tampalasan. So nakikita ko rito, syempre ito po ay clearly no, na pagpuna, ito po ay pasaring laban sa Iglesia ni Cristo, which really made me think, kasi as far as we know, no, wala tayong head-to-head talaga, admin to admin, founder to founder na debate between ang dating daan at saka Iglesia ni Cristo. So ano po ba talaga ang totoo nito mga ka-youth? Sino ba ang ayaw talaga na makipagdebate? Kasi what we know, and we've covered no, a lot of episodes ng Tamang Daan, ang dating daan, yung ganun po na palitan po between these two na programs. Bakit hindi na lang gawin in person, no? So during these times, I think in a way, it's a kind of wasted opportunity, no? Kasi syempre, ang paraan ng pakikipagdiskusyon is something that would enlighten everyone. Na-mention ko na rin po ito dati, no, sa atin pong mga debate video reactions. Kung hindi mo man ma-convince ang iyong kalaban sa isang debate, especially sa isang religious debate, hindi mo naman goal actually yan na i-convert or baguhin yung isip ng iyong kadebate, yung katunggali, mga ka-U3. Kundi, para sa mga taong nakikinig, mas maliliwanagan sila, lalong-lalo na sa mga taong nagsusuri, and they could actually check on their own faiths and beliefs too. As far as I know, ganito pong nangyari, no, parang running debate, sagutan po sa ere, pero wala talagang actual talaga na si Brother Eli, for example, ay may kadebate na head din, no, ng Iglesia ni Cristo, mga ka-U3. So, sa mga nakakaalam po ng backstory nito, please comment below po what do you guys think about that. But still, as to this video, ito po ay kritisismo, no, ng Ang Dating Daan Show sa pamamalakad ng Iglesia ni Cristo. Sasabihin mo walang makakasumbat. Ako sumusumbat ngayon sa ngalan ng katotohanan ng Diyos. Sabi ng Diyos, yung mga ganyan, dapat itinitiwalag yan sa tunay na iglesia. Eh, di milpak na pinagtakpan, hindi na kumibo si Manalo, yan ang pang-aapi sa kapwa. Kagaya po ng naranasan naman ni Rey Ismael, Brother Eli, at ng kanyang pamilya. Kaya para sabihin wala raw isa mang makakasumbat, Brother Joseph, sa kanilang tagapamahala, mismo si Rey Ismael, hindi ba sumisigaw ng kaapihang naranasan niya sa kamay ng kanyang mga kasama? Sino si Rey? Tinutukoy niya mismo ay yung may kinalaman na yung puno nila. Oo. Dahil may basbas nga na yun ng puno yung ginawa sa kanya. Ayon kay Ismael. Kaya palpa ka dyan, Michael. Alam mo, ang dapat sinabi ng Michael dyan, hindi taas noo. Ano? Huwag mo nang isinasali ang pangalan ng Panginoon doon sa ganyang kawalanghiyaan. Dapat taas kilay. Ganun ba? Alam mo, Brother Josel, Brother Danny, hindi naman tayo magtataka kung ito mga ito, yung pangalan ng Diyos ginagasgas. Kagaya ba nung binabasa nila ron sa sulat doon ng MIC, Brother Danny, na kaya doon sila naniniwala doon, kasi may talatang ibinigay yung nagsulat, Brother Josel, na sumusumpa sa pangalan ng Diyos, na mamatay man daw yung kanyang buong lahi, Brother Josel. Kaya siya sila naniniwala doon sa nakasulat doon sa nilagay doon sa kalakip ng comics, Brother Josel. Kung nakahanda yung ating tape, patugtugin natin na talagang sila mismo kumbinsido doon sa nakalagay doon sa sinulat ng MIC. Kaya nga sila nagpapalaganap nun Opo. Di ba sabi nila pamigay daw at pabasa sa iba. Yun Opo. sabi nila, di ba? Pakinggan natin. Sige, pakinggan natin yan. At mismo sila ang talagang pinagdidiinan nilang totoo daw yon at naniniwala sila. Kaya ipamigay daw dahil para malaman daw ng tao ang totoo.
lalo na raw sa mga kapatid natin. Dahil daw, Brother Josel, sumusumpa raw sa pangalan ng Diyos, mamatay man daw siya, pati lahi niya. Kung hindi raw totoo yung kanyang mga sinasabi doon. Maliwanag yun, Brother Willie. They have already assumed authorship of that pornographic material. Lumalabas po kasi, maliwanag. attorney, Brother Josel, mga walang malay talaga sa Biblia itong mga taong ito Talagang wala. Opo. Pakita muna natin yung kanilang sinasabi tungkol dun sa Brother Josel, sa sulat na yon. Pakihanda lang na mabuti, ha? Tingnan po natin itong kanilang mga pagwawalang hiya na ito, mga kababayan. Umpisa, dinideny nilang sila nagpalimbag. Pero kayo naman ang lathala ng lathala niyan sa pamagitan ng inyong programa, Michael. Malinaw na in-assume na nila yung authorship noon. Ayun. Ganun po ba yan, All Attorney? series of acts and chain, Attorney. yung unbroken na chain. Yan, maliwanag, pointing to them. Circumstantial evidence na yan eh. Maliwanag yan. Nasa rules of court yan. Ganon, ha? Sige nga, pakinggan nga natin at ano bang kanilang mga sinasabi na yan? Kailan wala raw identity yung comics, ni walang illustrator, walang author. May nakuha tayo nakaipit doon sa comics. Pero yung comics, may nakaipit mga kababayan, nasulat mula sa isang MIC o miyembro din ho niya. Oh, eto po mga kaibigan. At makikita po ninyo sa inyong television screen ang sinasabi. Babasahin ko yung unang bahagi. Sa mga kapatiran namin sa ang dating daan at sa mga tagapagturo ng relihiyon. Ako po ay minister in charge. Yung pala ibig sabihin nun, MIC. At hanggang sa kasalukuyan ay pinagtitiwalaan ni Brad Ely. Hindi pa ako maalis sa samang ito dahil sa gusto ko pang malaman ang mga lihim na pangyayari na noong ordinaryong kaanib pa lang ako sa samang ito ay hindi ko nabatid. Minarapat ng Diyos na maging MIC ako upang malaman ang katiwalian sa samang ito at ibunyag sa inyo dahil wala kayong kabatiran kung ano nagaganap sa loob o inner circle. Dapat sana ay noong pa ito ibinunyag ng lahat ng MIC. Opo. Ngunit dahil sa salapi at sa sakiyang naitapal sa kanila, kasama pa ang kita sa negosyo sa pasalamatan, ay natakpan na ang kanilang mga mata at natikom ang kanilang bibig para silang mga piping aso na hindi makatahol dahil sa suhol. Ba, matindi ho pala yung sinasabi dyan. Ang may pahayag po niyan, Yung MIC, Opo. yun ang may gawa nung MIC. comics. nag-iisa lang ba siya, kapatid na Paul, na may kaugnayan doon sa comics na yun na malaswa? Hindi sabi niya, ituloy natin. May kasama pa akong 3 manggagawa na hindi rin masikmura ang mga kaganapan sa samahan, lalo na nung suspindihin ang mga manggagawang nag-asawa. Ngunit hindi naman sinuspindi ang mga MIC na nagsipag-asawa. Madali po, kapatid na Paul, bago niyo ituloy, ano ho. Kasi ito ho yung argumento nung punong alanganin kasama yung kanyang mga manggagawa na nagsasalita sa telebisyon. Bakit anya paniniwalaan yan? Bakit ko papansinin yan? Bakit ko sasagutin yan? Walang nakalagay kung sino sumulat yan eh. Wala anyang pangalan na ginamit eh. Bakit naman lalantad siya? Kung halimbawa yung ang MIC na yon, Opo. unang-una, pag nalantad na siya, hindi na siya makakakuha ng mga impormasyon doon sa loob. Opo, Diba? opo. Isa pa, nag-iingat din sa kanyang buhay. At kung hindi man niya inilagay yung kanyang pangalan, naniniwala tayo, nung mabasa natin, naniniwala tayo na totoo ito eh. Alam mo bakit? Bakit po? Anong terminong ginamit niya ho dyan? Aba, Sulat ito. niya. Meron sa sinasabi. Isinusumpa namin sa pangalan ng Diyos na totoo ang nilalaman ng lahat na ito. Malipol na ang lahi namin sa balat ng lupa kung ito ay paninira lang kay Brad Ely. Saksi namin ang Diyos sa paghahayag ng mga katotohanan ito. Ginamit ang pangalan ng Panginoon Diyos. Sumumpa siya. Kapareho mong gago yan eh. Sa hearing. Kapareho mong gago yan. Binuwak ginamit yung pangalan ng Diyos. Yung pangalan niya, di mailitaw. At sabi, naniniwala raw sila dahil sumusumpa raw. Bobo talaga sa Biblia itong mga to. Apo, Brother. Basahin natin, Brother Willie. May sumusumpa talaga sa pangalan ng Diyos, pero gago eh. Apo. Kapareho nila. Apo. Basahin natin. Sabi po sa aklat ng Isayas, 48 at 1 ang nakasulat. Iyong dinggin ito
o sangbahayan ni Jacob na tinatawag sa pangalan ng Israel at nagsilabas sa bukal ng Huda na nagsusumpa sa pangalan ng Panginoon at nagsibanggit ng Diyos ng Israel. Ngunit hindi sa katotohanan o sa katwiran man. Meron ba talaga sumusumpa pero sa pangalan pa ng Diyos hindi totoo sinasabi? Meron po, Brother Eli. Ito magkakabarkadan to. Di ba? Opo. Pero naniniwala na sila dun sa comics na yon. Kaya Gusto ko lang po ma-mention dahil ito po nga sinasabi nila pala is about sa comics. Kung hindi po ako nagkakamali, naging issue na po ito, di ba po? Yung video reaction natin dati, yung sa investigador yata kung hindi ako nagkakamali, no? Yung patungkol po sa comics. So, ang sinasabi po dito ni Brother Eli, and also yung lawyer din po pala, no? Na through circumstantial evidence ay kumbaga merong assumption, no? Ng authorship ng mga members ng Iglesia ni Cristo or someone from INC who actually made and printed and published, no? Yung mga pornographic daw po yun, no? Na parang comics or something like that na paninira, quote-unquote, kay Brother Eli nung panahon na ito. So, this is around early 2000s and like what I mentioned mga kairi, wala po talaga akong idea about this. Dahil po syempre, I was still very young during this time. But honestly, sa ganito pong uri ng show, this could be highly defamatory. I'll be very honest with you mga ka-U3. Dahil po, they're really naming names, no? May mga na-mention, for example, yung si Ray Ismael. I suppose naging member ng Ang Dating Daan na probably dating member ng INC. And this guy, Ray, no, is nagdadrop siya ng mga pangalan, Renil Grabador, something like that. So honestly, mga ka-U3, this is quite mind-blowing for me. And probably because of this quote-unquote incendiary or I would say feisty, no, or fiery attack ni Brother Eli sa Iglesia ni Cristo. So most likely, ito yung reason bakit nakasuhan si Brother Eli, ng libel. At syempre, sa ating batas, ito po ay considered as paninirang puri, mga ka-U3. And add to that, he was saying to these people, gago. So, I honestly feel not comfortable dahil this is a public broadcast and considered po kasi na verbal attack / offensive language, mga ka-U3. But of course, I understand it. From the side of Ang Dating Daan, most likely they would be saying that they're practicing their religious freedom. Add to that this is kind of like religious speech where soul is at stake. So, quote-unquote, we can back this up with biblical reference in referring to them with these particular choice words, mga ka-U3s. pinopromote na nila yun eh. Kaya they are now assuming full responsibility in the dissemination of this misinformation. Kaya humanda kayo dyan. Mananagot kayo dyan. Di ba, Brother Joseph? Opo. Kaya sasabihin mo, sabi raw madali namang gawin yun eh. Wala namang kasing taong nasa likod niyan eh. Wala po. Dahil wala naman tayong MIC ganyan eh. Eto, I dare you. Panahon ang magsasaysay. Di ba, Brother Joseph? Opo. Kung may maililitaw silang MIC, palagay mo, matagal, hindi pa nila nililitaw, namatay na ako. Pero tandaan nyo ang gabing ito. Walang maililitaw na MIC ang mga yan, Brother Joseph. Na aangkin yung pangungusap na yan. Dahil yan, gawayan ng mga taong ang isip polluted. Nagtatago lang dun sa likod ng pangalang MIC. Pero walang taong concerned dyan. Kaya hindi man natatakot na mali po lang lahi niya. Hindi naman kasi totoong siya MIC. Kaya ginagamit nila yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Sa hindi katotohanan. Sumusumpa man po sa pangalan ng Diyos, Brother Eli, hindi po sa katotohanan. Lumalabas, bobo itong mga barkadang to, Brother Joseph. Talagang bobo. Opo. Matagal na. Bradley, Ano po yun, Attorney? yung MIC na yon maliwanag na fictitious MIC. Yan. There is somebody behind that MIC. Kitang-kita yung action nila with feeling and emphasis. Totoo ito. Panay ang basa pa niya kung alam mo ng lason, bakit mo ipapakain sa kapwa-tao mo yan? Maliwanag yan. Common sense dictates you have already assumed authorship. Pero itatanggi nila yan, Attorney. Continuous dissemination on radio, TV and radio. Yan alam ninyong masama na yan na MIC na hindi naman yung mailitaw. Pero Attorney, tatanggi po nila yan. Kasi, kagaya nung kay Brother Danny Navales, may nag-text kay Brother Danny, meron bang ibong mang daragok? Di ba, Brother Danny, may nag-text sa'yo gano'n? Aba, pinapalabas ngayon, ito ikang mga taong ito, nag-iimbento ika ng salita, tapos sa amin papahanap sa Biblia. Nakahanda ba yung tape natin dyan, Dire?
bago natin i-play yan, kapatid na Willie, ibig lamang po natin bigyan ng daan, Brad Willie, maiwag lang maiwan. Ito kasi si Paul, Sige. Microphone mo, Bro Danny. Mic mo, Bro Danny, Ako, talagang ito yung nagsisinungaling itong sila Paul eh. Pinakikinggan ko yung binabasa niyang letter, kapatid na Willie. At pagkatapos, idinidiin niya, MIC raw ang nagpalimbag dun sa comics. Wala kang nabasa ron sa letter na yun, MIC ang nagpalimbag ng comics. Wala akong narinig. Wala. Naging ano mo na lang yun eh. Dahil baka ikaw may connection dyan, Paul, di ba? Kilala nga yun eh. Kilala niya. Tapos ngayon magdi-deny kayo. Bakit unequivocal yung statement niya, declaration niya on radio and TV na MIC nagpalimbag? Oo. By itself, yung binasa niya yun, wala ka makikita doon eh. Kasi iba yung letter na binabasa niya doon sa comics na hawak-hawak niya. Sabi niya, MIC ang nagpalimbag nitong comics na ito. Saan mo nakuha yun? Paano ko nagkaroon ng anong impormasyon? Yung kinuha niya yung nakuha namin dito sa itong comics. Yung binasa niya, it is part and parcel of the comics. Correct. Ayun. Therefore, maliwanag talaga. Hindi mo may common sense, hindi mo may paghihiwalay yung comics at saka yung para supplement. Akala nila makakaligtas sila doon na hindi sila may kagagawa niyan. Nananakot pa ng kumonsulta na raw sa kanilang abogado. Ang tagal. ito naman sasabi pa natin, attorney niyan, para maging paniwala ka, di ba dapat sa isang argumento, attorney, dapat supplyan mo po ng ebidensya. Correct. Meron siyang mga binanggit na kaya daw hindi makapagsalita, di umano'y tinatapalan ng mga sasakyan. Pero wala naman sila. Lumilitaw, espekulasyon. Pero kung ibabalik natin kay Ginoong Paul Guevara, ang iyong binabasang masama ang tumbok mo na parang nagpaparatang ka ng wala kang inilaladlad na ebidensya, kami ang maglaladlad ngayong gabi. Sino ba ang tinapala ng mga sasakyan? At mga sweldo. Opo, at at karangyaan. sweldo. Kaya puro katarantaduhan ng ginagawa. Opo. Sino ba? Brad Danny, teka muna ha. Opo. Bago makalimutan eh. Ngayon kasi ako nabasa eh. Hindi ako nagsalita noon. Nabasa ko sa isang magaling na abogado, si Attorney Antonio Tupas, professor sa San Sebastian College of Law. Ang sabi niya meron kasing unsigned declaration na wala, may mga sinasabi paninira doon, unsigned. Ang sabi, useless evidence yan. Walang kwenta yan na sinasabi yan. Pero bakit binibigyan nila ng diin at importansya yung unsigned na yon laban kay Brade? May mali sa iyo, attorney. Oo. Ito po yung bintang. Maganda sana kung mapagdugtong po natin, Bradman. Yung sabi nun, tatandaan niyo po, sabi ni Paul, ay hindi makapagsalita dahil tinatapanan ng mga sasakyan. Sino ba ngayon ang totoong gumagawa niyan? Pakinggan nga po. Tingnan natin kung sino talagang gumagawa nun sa bintang nila sa atin. Opo. Attorney. Sige, Day 5, Brother Josel. paki-cue mo mabuti. Sa kanila natin panggalingin ang Tanongin natin yung pag-amin. pinaka-bossing nila, Bradmel. Oo. Sige. Ano sulat sa akin isang kapatid, baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat ko, puro tiwali. Masakit na salita, nasaktan ako. Sapagkat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi man buong buo na katotohanan nagsasalita siya ng totoo. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo ang hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya, siguro ang tinatamasa niya. Sila pala ang ganyan, Brother Joseph, Brother Dan. Opo. Binibintang sa MIC natin, Totoo raw yun. Ibig sabihin, ano na siya noon? Carried away na siya noon. Ay, totoo yun. Kaya dinadaldal niya na sa telebisyon. Na ang mga MIC dito yung mukhang salapi. Pala sila naman pala mukhang salapi. At ang may sabi, So hindi ko po kilala mga ka-youth. Isa pong resource na guest po ba or resource person na lawyer po nila rito sa show na ito. So sana po sa
mga nakakaalam, please comment below. Although, honestly, gusto ko ding malaman, well, sa, my legal curiosity lang naman, dahil may background po ako sa batas, doon po ba sa actual na sinasabi na Malaswa na comics, pinangalanan po ba si Brother Eli mismo? Kasi kung diretsang pinapangalanan ng isang tao, definitely, kumbaga, mas matibay yung ebidensya na ito nga ay paninirang puri sa isang particular na tao. Pero kasi po, di ba, as far as I know, kapag hindi identifiable distinctly kung sino yung pinapatamaan, kaya nga po ang iba, kung napansin nyo po, sa mga tabloid, yung mga blind item, hindi nila sinasabi yung pangalan, dinidiretso, para inaway makalusot, sa ating batas. So, for the particular comic in question, na-mention po ba talaga si Brother Eli po yun? Or, yung mga circumstances po, yung mga facts, mga details doon po sa sinasabing comics, ay wala nang iba, kumbaga, unequivocally na tinuturo si Brother Eli po talaga, no? Kasi yan po ang magiging basehan in saying that something has, kumbaga, enough evidence patungkol nga sa isang libelous or defamatory na publication. And most likely, mahirap pong masabi na ang isang particular na grupo or organization ang, kumbaga, may pakananan kung hindi rin talaga nakasulat, sa publication kung sino. Unless siguro kung talagang mahuli nila na even without the name, saan nagsasource ng paper, kanino matatie up na print station, for example, or publication house, yung mga particular na malalaswang comics, something like that. But this is just my legal curiosity, mga ka-Earthy. So I also do not know what was the result of this particular na palitan ng diskusyon nila, patungkol nga dito sa comics na ito. Pero siguro most likely Brother Eli's side na parang magkakaroon sila ng legal action dahil nga rito, mga ka-U3, laban sa INC. But anyway, going back sa itong show na ito, meron po silang mga snippets na mga audio recording, quote-unquote, from Brother Eranio Manalo, mga ka-U3. So anyway, let's continue. Hindi fictitious. Puno nila. Binabasa niya, fictitious Dare. Ilitaw mo yung MIC. Di mo malilitaw yan. Siguro kahit mamatay na ako, di niya mailitaw. Walang ililitaw si Paul dyan. Alala ko, Brother Eli, yung style ng isa sa mga propagandist ni Hitler, si Goebbels. Pagka yung panay ang sinungaling, it assumes the truth. Style Goebbels yan. Kung hindi ako nagkakamali, Goebbels yata ang pronunciation yan. But anyway, ang quote po na sinasabi dito ni attorney is, kumbaga kapag paulit-ulit mong sinasabi ang kasinungalingan, ito ay nagiging totoo para sa iyo, something like that. When a lie is spoken repeatedly, oftenly, There you go. assume that's the truth. Kaya Michael, pag-aralan mo si Goebbels. Pag-aralan mo yan. Yan ang ginagawa ninyo Kala nyo ligtas na kayo dyan, sabihin nyo, hindi kami may gawa nito. Ba't paulit-ulit kayo? At sinasabi ninyo, dinideklara nyo sa sambayanan na Na totoo. Oo, totoo. Ang hirap nga po, attorney, sa mga yan Pagka sukol na attorney, magde-deny na lang. Kagaya nga po nung nabanggit ko kanina, Brother Danny, ikaw kasi concerned dito Pinapalabas, umiimbento ka raw ng salita, ibong mandaragok, Brother Danny. Tapos pinapahanap natin sa Biblia sa kanila. Ganun ba talaga nangyari, Brother Danny? Di ba may Hindi natin pinapahanap, nangatwiran siya, natatandaan ko yun Sabi niya, ano sasabihin ka, ibong mandarago? Si Kristo nga, hindi lang nandagok ang ibig niya sabihin. Kasi po, Brother Eli, ang dama ko sinasalo po ni Paul si Ramil Dahil alam po niya, ipit na si Ramil Sinasalo? Opo, i-play nga natin kere. Play natin. Sige nga. Isa pa po, yung sabi, wala daw sa Biblia yung ibong mangdaragok. Dahil sa ginamit po ng termino ng pamamahala, yung terminong kung kailangang dagukan Gusto ko sanang dagukan o kung kailangan dagukan. Ang tanong, nandagok ba? Hindi po At saka, sino ba umimbento ng ibong mandaragok? Hindi ba ikaw, pagkatapos hahanapin mo sa Biblia, mahilig itong umimbento ng salita, pagkatapos hahanapin sa Biblia. Hindi kami nag-imbento niyan, tanga. Ang nag-imbento niyan, si Ramil. Ipit na si Ramil, inalis nyo na naman sa panel. Balik natin sa panel si Ramil. Pakita natin, ang nag-imbento niyan si Ramil, hindi kami. Tanga ka talaga. Sige, basahin natin. Pakinggan natin. Michael, yung sabi nung
Saan daw mababasa yung ibong mandaragok? Opo, dahil sa sinasabing ibong mangdaragok, mayroon ba sa Biblia niyan? Abay, ang ating Panginoon Kristo hindi dagok lang eh. Ano pong ginawa niya noong kapanahong nasa lupa pa alam siya? itong punong palamura. Doon sa Juan, di ba Kapitulo 2 ng Juan? Inambalos pa nga ng Panginoong Kristo yung Opo. mga lumapastangan sa templo ng Panginoong Diyos. Kita mo na. Diba, liwanag niyan, ano? Kung matalino ang West, kitang-kita agad ang hatol dyan. Hindi kami nag-invento ng ibong mandaragok. Ikaw ang nagtanggol na may ibong mandaragok. Dahil sinabi mo nga, hindi lang nandagok, ambalos pa, Panginoong Jesus. Biro mo, paratangan mo ng kagaguhan niyo si Kristo. Yung kagaguhan niyo, pinaparatang niyo kay Kristo. Wala namang hinambalo si Kristo. Sige, tema, may maililitaw ka, hinambalo si Kristo? Nako po. Ha? Meron ka malilitaw na hinambalos? Eh, sabi niya ang Panginoon sa Kristo, hindi lang ikanandagok ng hambalos pa. Ulit. Wala yan. Kaya inalis na naman sa plano si Bisaya. Binalit na naman si Mata. Sinasalo ni Paul, Brother Danny, si Ramil. Sabi niya kasi sa bayad utang lang eh. Kasi nung mabuko natin si Paul naman na pinutol yung tape ko tungkol sa presidente, inalis niya sa panel. Ganyan yung producer ng programa niya. Gago rin yung nagdidikta dyan sa mga yan. Alam mo kung bakit? Kasi sukol na si Paul doon na talagang kawalangyaan yung ginawa niya doon sa pagpuputol ng tape. Inalis muna si Paul, nilagay si Ramil. Sumemplang na naman si Ramil. Malis na naman si Ramil, nilagay na naman si Paul. Nako, kung yung mga kumbaga sa itlog, itong mga ito, walang pag-asang mapisa. May binigay na sintas na sa Kapitulo 2. Why man sa Kapitulo 2, bye? Waman sa Kapitulo 2. Ulitin si Ramil. Sige, play nga uli natin, Bradman. Kapatid na Michael, yung sabi nung saan daw mababasa yung ibong mandaragok? Opo, dahil sa sinasabing ibong mangdaragok, mayroon ba sa Biblia niyan? Abay, ang ating Panginoong Kristo hindi dagok lang eh. Ano pong ginawa niya noong kapanahong nasa lupa pa alam siya? itong punong palamura. Doon sa Juan, di ba Kapitulo 2 ng Juan? Inambalos pa nga ng Panginoong Kristo yung mga lumapastangan. Tamo, di nagbigay ng sita. Di na niniwala sa may ibong mandarago. At yung mandarago ngayon, yung puno niya. Alam mo po, laki ng problema mo eh. Pinipilit mo saluhin si Ramil. Binasa namin yung talatang binigay nung si Ramil. Wala dong hinambalos. Ang Panginoong Jesus, walang taong hinambalos. Itinaboy yung mga hayop. Ikaw naman, gusto mo pakinisin ang inyong kawalangyaan. Di ba? Oh, Michael. Ano sabi mo? Kami umimbento nung ibong mandarago. Wala kami inimbento. Kayo sana ang magpapatunay na meron. Nagbigay kayo ng talata. At hindi lang ng dagok, naghambalos pa. Sana binasa mo uli yung talata nung ikaw na sumasalo kay Ramil para patunayan, hindi, yung binanggit ni Karamil, talaga hong nanghambalos ang Panginoon sa Kristo dyan, ng tao. Pero hindi ganun eh. Nagparatang ka na kami ang nag-imbento. Ikaw, papa mo rin talaga ang demonyo. Di ba? Dapat doon sinabi, Brad Joseph, no? Sana sinabi niya kay Ramil. Ano, Bisaya, tumigil ka? Wala sa talata yan. At alam mo, maikwento ko lang nung Michael Brad Joseph. Yung pong ibong mandarago, text sa atin yung nagtatanong saan po ba nasa Biblia po ba yung ibong mandarago. Ang sabi ko, wala po sa Biblia yan. Wala. Di ba yun ang sabi ko? Ano sabi ni Ramil? Ang nasa Biblia kako, ibong mandaragit. Sabi ni Ramil, meron. Nagkakaroon sila, ewan ko ba't sinalo nila yun? At gusto nilang patunayan, naroon na sa Biblia. Impliedly, ibig sabihin ni Ramil meron eh. Impliedly, kasi hindi lang Nandago. pag sinabi mo kasi hindi lang nandago, kundi nang hambalos pa. Ibig sabihin, Kukumpara po. hindi nagkukumpara lang. Ini-exalt pa niya. Yung ina-aggravate niya. Dahil dahil ito dago lang, ito hambalos.
Kaya impliedly, ibig niya sabihin, meron talagang ibong mandalago pamilya. Eto ngayon si Paul. Sabi tayo, kwento. Di talagang mga polluted ang imagination nito. Yung trabaho nila sa atin binibintang. At ibig mo, bintangan yung mga OIC natin na, o MIC natin na natatapalan daw ng pera, kaya hindi raw kumigibo. Dapat daw dun, noon pa, binulgar na yung katiwalian ko. Bakit hindi raw binubulgar? Dahil natatapalan daw ng pera at saka ng mga sasakyan. Akala mo naman may sasakyan ng mga MIC natin. Ang totoo, kaya hindi ako naniniwalang MIC yan. Walang kapasidad ang sino mang MIC rito magpalimbag ng comics. Ha? Abi, pambili lang na isang comics eh, wala. Dahil wala namang sweldo yung mga MIC rito eh. Diba, Brother Josel, ano? Paano ngayon mangyayari yun na makakapagpalimbag ng comics mula Luzon hanggang Mindanao yung pagbibigyan, pati sa Congress at sa Senate, pati sa Meralco. Yung nagbabayad ng bill sa Meralco, nakakakuha dalawang kopya. Ang dami ng pinalimbag. Sino nga MIC magpapalimbag? Wala namang pera MIC rin. Yan ang kasinungalingan. Ayun pala, yung binibintang nila sa atin is mere diversionary tactics yun. Para maialis yung focus sa kanila. Dahil ang puno nila may sabi na ang kanilang mga manggagawa, puro manlulupig, ang gusto sweldo, ang gusto bahay, ang gusto kasaganaan. Paaminin natin uli si Mr. Manalo. Sige, pakikyo mo. Yan, pakikyo natin. Kasi naman ikaw binubunot mo pa. Huwag mo nang bunutin at inaamin na nga. Ito si Paul talaga ka. Kahit kailan pumasok. Oo, alanganin. Alanganin ang salo mo, bata. Dapat nilinaw mo. Alanganin ng pasok yung trabaho nila sa atin yung binibintang. Ang mga tao ito. Pakinggan natin. Ano ang sulat sa akin ng isang kapatid? Baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat po, puro tiwali. Masakit na salita. Nasaktan ako. Sapagkat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi man buong buo na katotohanan nagsasalita siya ng totoo. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo ang hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya. Yan. Liwanag inaamin ni Manalo. Totoo raw ang sabi ng miyembro na walang nakitang manggagawang matino kahit isa. Pati siya, hindi lalabas ganun Kaya nga nasaktan siya. Dahil manggagawa rin siya. Sabi ng miyembro, walang nakitang matino manggagawa kahit isa. Ano yan? Hindi kami may sabi niyan. Hindi paratang yan. Inamin nyo na yan sa ere na puno nyo talaga. Hindi invento yan. At hindi natin pinutol-putol yan para pasamain ang puno nyo. Nakagaya ng ginagawa nyo sa amin. Di ba ganyan, Sister Luz, ano? Opo, totoo po yan. Kaya, yan ang matters of fact. Hindi matters of silly imagination. Hindi ko tayo nag-iimbento dito, Brother Eli. Manapa sila. Kaya yung ibong bandaragok na yun, Ramil. Ang may invento niya, si Ramil. Problema mo yun, Ramil. Huwag kang lilitaw sa TV hanggang di mo na ilalabas yung batayan mo. At ikaw naman, Paul, wag mong pilitin na ilayo ang usapan. Ang kailangan mong ilitaw yung ebidensya na nandagok nga ng tao. Hindi naman kasi si Paul lang ang pumipilit na ibihiin ang usapan niya. Ang nagbibigay ng lead yung tatlo dila. Ayun. Opo. Kilala mo ba yan, Brother May tatlong dila na yun, Brother Joseph. Ang lola. I-play nga uli si Ang Ma'am. papa na. I-play nga uli, Brother Sige Joseph. nga. Bilangin natin ang dila, bilangin natin dila. Pakinggan. Ilan ba? Pinanonood ko yung kamakailan lang ito nakaraang gabi. Tuntua ako Kapag, ang totoo, kung pwede lang tumawag ako sa kanila, tatawag ako sa kanila para sabihin, sige pa, nung isang gabi, kapatid na po, na hinihintay na
tumawag tayo sa kanilang programa. Oo, yun nga kinakantawan nga nila eh. Opo. Dahil sa bakit daw hindi ka tumawag, nasabi mo noon, tatawag ka sana. Sabi ko po kapatid na Paul, maliwanag nung nakaraang programa. Tatawag sana. Gusto ko sanang tumawag. Pagkatapos, gustong-gusto nila akong marinig na tumawag po dyan sa inyong programa at sa inyong palatuntunan. Tatlo dila. Tatlo. Di ba? Toy. Una. Di ba? Sabi mo nung unang gabi. Pwede, tatawa. Ang totoo. Kung pwede, tatawag ako. Tatawag talaga ako, kapatid na Paul eh. Diba? Ay, sumunod na gabi, pangalawang dila ng dalahira. Ano sabi? Ang sabi ng dalahira, maliwanag po naman ang sabi ko eh. Sana. Tatawag. Sana tatawag. Okay, before we continue, I think they're just having a great time here in mga ka-youth, you know? So definitely they're making light of the situation. Well, isa sa mga bagay na na-learn ko for this episode ay ang husay po pala ni Brad Josel Maga, bakla-baklaan eh, no? Ang lambot! Kaya taong-to din pong ibang mga host eh, no? So I remember, matagal na rin po kasi, no? Yung idea ng pagpuna kay Brother Eli na binabae, bakla, malala ko po kahit nasa radio show pa po nila eh, kasi may video reaction na po tayo niyan, di ba? So yun nga, although honestly, para sa akin, yung mga uri po ng pag-atake sa isang tao sa kanyang gender, honestly, is weak. But of course, you know, dahil ang isang tao ay kino-consider na isang religious leader, for example, in the case of Brother Eli as the overall servant, syempre, people have an expectation that you are respectable, that you are masculine, no? Kasi syempre sa Biblia, di ba po, ayaw ng mga homosexuals. So ganun po talaga, mga ka-youthy, I think, you know, all throughout history, ang isa sa mga pinaka-common talaga na downfall ng mga quote-unquote religious leaders ay ilan lang naman eh. Pera, kapangyarihan, yung management, and then usually sexual relations, mga ka-youthy. It's either merong extramarital affair or yun nga, engaging into questionable sexual acts or about their sexual orientation. Very common po yan, di lamang po yan sa issue na binabato kay Brother Eli, even sa other pa po, no? Even mga American po, mga evangelists ay naging issue din po yan. So like what I said though, you know, people are having a great time here. And please correct me if I'm wrong, no? Isa pong parang co-host po ni Brother Michael is si Paul, no? And indeed, remember ko po yan sila eh. Yung tatlong host po na ito, no? Kabilang na po si Brother Ramil Parpa, and of course, Brother Michael, and then ito nga pong si Brother Paul, no? Anyway, let's continue here. Di ba? Yung pangatlo. Ay, nung pangatlo, lumayo na talaga ang dalahira. Pangatlong dila, ang sabi niya, tataka nga po ako eh. Hindi ko alam ba't gusto nila akong mapakinggan sa programa nila. Ay, nagwa, ba't nagkaganyan? Yan ang sinabi na nga natin, wala na kapatid na Willie. Tuluyan ang nawala ang pagkalalaki ng paninindigan ng taong ito. Naiban na kasi. Tatlong dila, sunod-sunod na gabi. Pang-apat na gabi, ay may isa pang dila. Anong ginabi na? May mikropono, ayaw kumanta. Silent yun. Nagsising along, walang mic. Tatlong gabi magkakaibang kinakanta, iba-iba ang tono. Ay, nung pang-apat. Granada na. Iba-ibang nota ng lol. Ano ang pag-amin ng lola? Pakinggan. Silence means yes. Hindi baga. Yan ngayon ang ginagaya ni Paul. Nilalayo ang issue. Ang talagang issue rito, patutunayan nyo ng dagok ng hambalos si Kristo. Pinaratangan nila kasi ng hambalos. Hindi lang ng dagok. Alam mo, Brother Joseph? Alam mo, kinukonsider ko na rin yung pagkabisaya niya eh. Pero hindi naman niya aaminin, hindi niya alam yung sinasabi niya. Sabi, si Kristo raw, hindi lang ng dagok. Ibig sabihin, ng dagok talaga si Kristo. Bukod sa nandagok na, nang hambalos pa. Hindi ba ganun ang ibig sabihin nun? Paulitin natin. Sige nga. Sige. Hindi lang daw nandagok.
Michael, yung sabi nung sa daw mababasa yung ibong mandaragok. Opo, dahil sa sinasabing ibong mangdaragok, mayroon ba isa sa Biblia niyan? Abay, ang ating Panginoon Kristo hindi dagok lang eh. Ano pong ginawa niya noong? Paano kung nasa lupa pa alam siya? nitong punong palamura. Doon sa Juan, di ba kapitulo 2 ng Juan? Hinambalos pa nga ng Panginoon Kristo yung mga lumapastangan sa templo ng Panginoon. Hinambalos do. Oh, asan ngayon yan, oh. Oh, sige Ramel. Saan sa kapitulo 2? Tatanda kang kasing tanda ko, wala kang makikita ng hambalo si Kristo eh. Oh. Makakamatayan na kita, di mo pa rin makikita yung talata na yun. Oh. Matapa na lang ang apog mo pag lumitaw ka sa TV. Hindi mo binasa yung Sa kapitulo yung talata 2. na yan. Kung ano ebidensya mo. Awa man ibidin. Why, Kahit wala ibidin, ikaw eh dalsal, nagasulti na ka nagasulti. Kahit walang ibidin. Bakit? Kasi ang iyong utak birdi. Birdi. Yan, utak mo. pero bro, Pero mong pagbinta ka mo si Kristo ng hambalo. mabigat pong paratang naman yun. At ngayon, parang pinapopogi pa yung puno nila, attorney. At alam mo, ang sinabing hinambalos, definite eh. Nang hambalos, ka ng mga lumapastangan. Tao, ibig sabihin. Tao. Hindi bali sana kung sinabi niya ng hambalos, hindi, wala na lang din na lang tayo kisipo, ano? Dahil baka sakaling ang may nahambalos na baka, ano? Pero hindi, tao eh, mga lumapastangan. Ibig sabihin talagang ang salitang lumapastangan, intentional na ginawa ng mga tao na yun. Hindi mo naman pwede ilapat sa baka yun. Kahit sa unggoy, hindi mo pwede. Papunti siguro, Brad Joseph, patalikurin natin ito at baka ito may latay sa likod. Kaya Paul. Kaya nasabi niya. Pero sinasalo siya ni Paul. Joseph, sabi ni Paul. Sabi ika mandadagok. Pero, nandagok ba? Kala ko ba magiting? Puro dadalang lilitaw yan. Kung mandagok, wala naman pala. Di ba? Akala ko magiting. Pag sinabi ng magiting, mandadagok, alam mo mandadagok yan. Bakit? Hindi magiting eh. Bakit? Ako ang aanalay. Bebe, humingi ng tulong sa kidlat at kulog eh. Sana raw tamaan ng kidlat at kulog yung mga manggagawa. Alam mo, masamang budin. Alam mo, Paul. Grabe na po. Grabe na. Napawisan ka ba, Brother Joseph? Grabe na. Hindi makayanan ng lola. Hindi ko matek. Alam mo, Brother Josel, mahina makiramdam itong mga kasama niya. Si Paul lagi nagpapahamang sa kanila. Hindi ba kay Michael ganun din? Sana. Kaya na lang nagsipul lang. Si Michael dahil di Paul. O ngayon mo palakpakan ang kabaklaan ng inyong paninindigan. O sige, hindi nyo mabasa na nandagok ang Panginoon Jesucristo. Tingnan ko ha. Balita na. Hello Mikey, o type mo yung bulaklak. Yan, at huwag niyong kalilimutan. Dagdagan niyo pa. Gustong-gusto yan ang inyong papa. Ang papa niyo na demonyo. Sitas. Nasa Juan, kapatid na Luz, ikaw nga. Ikaw nga ang magbasa at ikaw ang paborito. Puro tawanan na lang. Ay, kapatid na rin. Basahin. Hindi na sila makabasa. Hindi mabasta ni ate. Basahin mo Ate Luz. O, pahiramin ang pamaypay.
Dalian mo. Bagay. O sige na, basahin mo na ate. Dedicated sa mga lola. Sa mga lola. Let's go. Hindi niya mabasa sa pagkatatatata. Breathe in, breathe out. Kaya tayo natatawa. Pag pinatulan mo itong mga tarantado sa mga ungas. Pero pagbintangan si Kristo na nandago. At yung hindi ginawa ng Panginoon, ibinintang, Brad Josel. At yung sinabi nung kanilang punong mandadagok daw, pinagtatanggol din bakit nandagok ba? Magiting daw yun eh. Magiting nagbanta na, di naman pala mandadagok. Di magiting. Saka hindi talaga magiting. Dahil sabi mandadagok, tapos tamaan daw ng kulog at kidlat yung kanyang mga ministrong manluloko. Tapos hindi ibinulgar sa miyembro. Opo. Kasi daw mawawala ng karangalan. Hindi naman pinagtakpan lahat yung kaparangaduhan. Sintidor talaga. Hindi rin po tiniwalag, Brother Eli. Hindi. Wala ka namang nabasa ng tiniwalag ng 1976. Wala po. Sana massive tiwalagan. Kung itiniwalag, Brad Willie, alam mo kung bakit, kung ano? Ano? Wala nang papasama sa atin. Walang tira. Kasi lahat sila matitiwalag eh. Wala tayong dahilan ng pagtawa kayo. Pwede na ba si Ate Liz magbasa? O sige na nga ate. Ready ka na ba, ate? Basahin ko na. Dedicated sa mga lola ang Juan 8:44 Na kanilang papa. mismo. Sabi po doon, Basa. kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. De papa nga. Maliwanag. Tanungin mo ako, kapatid na Luz, kung bagay ba sa kanila yan? Bagay ba? Okay, before we continue, so makikita rin po natin na interestingly, yung format po ng show na Ang Dating Daan, especially for this particular episode, a little bit more informal, more kumbaga unhinged ano po. And if I remember correctly, yung naman po sa Ang Tamang Daan, a little bit more formal yung kanila pong pag-atake, yung kanila pong style naman po ng presentasyon. Although like what I mentioned, this is really what makes also Brother Eli appealing and also in a way a little bit controversial. Just the manner of speaking, yung kanyang mga choice of words ay considered of course nagdesibo ngayon. I was picking up on words like tarantado and gago and bobo. But if I remember correctly, meron na rin po kasi ding studies niyan na yung mga tao po na very vocal on their flowery expressions ay actually linked with truthfulness and honesty mga ka-youthly. So this kind of communication style makes it very appealing, and makikita rin po natin sa iba't ibang uri ng mga personalities ng mga quote-unquote famous na mga people that we know. For example, for General Luna or the former President Digong din, masyadong colorful yung kanilang language. Also, habang sila ay parang nagkakaroon ng katuwaan sa pagbabakla-baklaan ni Brother Josel, Brother Eli of course went back and had a recap na yung pamamahala daw po na nangungunsinte sa Iglesia ni Cristo sa kanilang mga workers na nagnanakaw, and actually yung audio part na may sulat po na natanggap si Kairanyo Manalo. Hindi po yung first na parang feeling ko nga po paulit-ulit po din ito sa programa po na Ang Dating Daan. And aside from that na kritisismo ni Brother Eli is yung pag-mention din nga na si Jesus Christ daw po ay nanghambalos, something like that. But anyway, I wonder how they will close this episode, so tingnan pa po natin. Ano yun? Ano yung Brother Danny? Yun po ang ibig sabihin, may tumpak. Tumpak! Ay, nako. Kanino mo natutunan yan kay Michael? Ay, nahalata ako. Sa ibang salita kapatid na Dani, pasok sa banga. O
O, tingnan ko ngayon. Siya, sige. Patunayan nyo, lalaki ang inyong paninindigan. Hintay namin, babasahin mo, Paul. Ikaw, Ramil. Ha? Lalo ka na, Michelle. Lalo ka na, Michael. Ang Panginoong Jesucristo nagdagok ng hambalos ng mga lumapastangan. O kayong lapastangan. O hindi ba? Nilalapastangan nyo pati ang Panginoon. Alam mo, may justify lang itong mga itong kawalangyaan nila na ginagawa. Aba, di baling ang Panginoong Jesucristo ang yurakan nila at lapastanganin eh. Kaya lang, wala silang mabasang talata. Ang masakit nito, kapatid na Josel, pinipilit nilang saluhin yung kanilang puno, inilalaglag naman sila ng kanilang puno. Di ba? Yun ang masakit doon. At dito nga, masasabi ko, Brad Willie, pagpalagay natin sa ating pinaka-wild na imagination, may nailitaw sila kahit isang MIC na halimbawa nga natin, nagsalita laban kay Brother Eli. Alin ba ang mas matimbang at kapani-paniwala? Yung salita ng MIC ditong pupunta sa inyo, pagpalagay natin halimbawa na nagsalita ng laban kay Brother Eli, o yung puno ninyo ang nagsalita ng para sa inyong lahat? O, di ba yun ang mas nakapani-paniwala yun, kapatid na Willie, di ba? Oo naman, brother. O nilalos na ng puno ng iglesia ninyo, lahat kayo yung mga may diferensya, manlulupig. Di ba? Ibig sabihin nun, yun ang pinaka-opisyal dahil yun ang inyong punong tagapagsalita. Correct. Opo. Correct. Chokcha! Siya. Kasi sino pa ba naman ang titimbang doon sa magsasalitan? Alam mo kasi, when a person is expressing something that will be against his person, Declaration against interest. declaration against interest, that is considered most of the times in court na totoo. Totoo yan. Sa kasaysayan ng jurisprudence ng bansa. Pagka ang isang tao nagsasalita na ng lalaban na mismo sa kanyang sariling interest, most of the times kinukonsider ng husgado yan na totoo. Kaya ito, we do not have to prove anything by this tape. Inamin naman nila kasi nasalita ito ng puno nila, Brother Willie. Biro mo ang kahihiyan niyang naitulot niya. At Brother Joseph, may sorpresa ako sa'yo. Ano po? Maghintay ka lang ilang araw. Another tape is coming. Oo, siguro naglalakbay na ngayon yun sa Super Peritron. roll. Hindi kaya maano yun, Ay, pinapackage ko, special delivery yun. Pinirmahan ng kapitan yun. Hindi mawawala yun. Huwag kang mag-alala. At kilala natin yung kapitan ng barko. Yung kapitan ng barko, katoliko, katiwa-tiwala. Meron na naman palang aabangan tape, Brother John. Meron. Tsak na tsak po, makakapagpasigla na naman sa mga miyembro nila yung Brother Eli. Ba't makakapagpasigla? Sabi po nila, nakakapagpasigla raw po yun eh. Nagtataka naman ako. Teka muna, pagka ang kasinungalingan nakakapagpasigla, mga lahi ng demonyo yung yung mga napasisigla noon. Pagka na sumisigla sa kawalangyaan. Nagtataka naman ako, Brother Josel. Kung yung tape na iti nakakapagpasigla sa mga miyembro nila, tayo lang ipatugtog ng buo sa kanilang programa. Di umano, tagal na noon. 1976 pa. Ba't hindi nila isiniwalat? Nung mapakinggan sa programa natin, tsaka pumalakpak ang mga lola. Ang tagal niyong inilihin yan. May sarili kayo radyo, may TV kayo. Nung mapakinggan nyo sa amin, ang tinig ng inyong subo. At saka kayo pumalapak. Bakit inilihim ninyo? Naku, talaga kayo, kahit malamig dito. Panipaniwala ka, Brother Joseph? Ay, hindi po. Pasok sa banga. Naku, ganyan kayo. Palibasa, hindi nyo kayang magbasa ng mga talatang magpapatunay sa inyong mga paniniwala. Ganyan ang inaabot. Another assignment para sa bansang Pilipinas. Papatunayan ng Iglesia ni Manalo na si Kristo'y lang hambalos. Yan. Sabi ni Ramilla. Yan. At Paul, wag mo nang uulitin na ilayo na pipilitin mong ilayo ang usapan. Ipapasa mo sa amin, sabi mo, invento namin. Wag mo na uulitin yan.
Kayo may gawa niyan, kayo dapat magpatunay. Talata. Paul, para patunayan mong lalaki kayong manindigan. Ha? Hindi kayo alanganin. Opo na hindi kayo alanganin. Patunayan nyo lang hambalos ang ating Panginoong Jesucristo. Talata. Hindi yung ipaparatang mo sa amin, invento namin. Kalukuhan mo yan, gaga. Tingnan ko ngayon. Oh, naku, Ramil, pakihanap mo na rin pati sa mga Bible commentary ng mga pastor protestante na magamit mo. Mahilig ka rin lang gumamit yan. Di ba? Sige. Kahit sa Biblia ang waray, kasayan mo na rin. Nakasakali meron. Okay mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. But I'll be very honest with you mga ka-youthie, I felt very uncomfortable. Na for a religious show, meron po kasi mga pasaring at saka mga, siguro dahil nga sa pagiging spontaneous nito, naging dynamic yung mga host, no, unhinged sila kasi wala naman pong script yan no, kumbaga instantaneous yung kanilang mga reaction. Pero I honestly did not feel comfortable, yung parang mga hirit na ibang jokes na say, instead of subo, and then yung paggamit din ni Brother Danny ng word na nota, I did not feel comfortable for a religious show na magkaroon ng mga ganong references. I think it was quite improper. But I get it. This is, kumbaga, kasi ito parang banter din po kasi talaga, between these two shows. And I think this is still part of the running debate. As mentioned po kanina, I'm really curious about this. So bakit nga po talaga hindi natuloy, yung debate sa pagitan ni Brother Eli and maybe Brother Eli versus Brother Michael or Ramil? Kasi meron na po tayong na-cover na video reaction dati mga ka-youth. Yung debate ni Brother Ramil, diba? And Father Darwin, yan. Pero wala pong debate between INC and ADD. So, I'm very curious about this. Why hindi talaga nag-materialize yung debate na ito? Kasi I'm guessing yung ating napanood po na episode is just one of the many episodes siguro ng palitan. Kasi what happens here now is yung snippet ng video na mula sa Ang Tamang Daan, gagamitin, bibigyan ng komentaryo. And I'm assuming, of course, na ganun din from the side ng Ang Tamang Daan, snippets from the TV broadcast naman ng Ang Dating Daan ang bibigyan ng reaction ng mga host ng INC. So makikita rin po talaga natin, kumbaga quote-unquote, ito pong conflict na nangyayari at palitan nga ng argumentasyon, palitan ng kritisismo coming from both sides, And if this is early 2000s, most likely, hindi pa yata ito ang name na MCGI mga ka-youthie, ng church nga na Brother Eli. So anyway mga ka-youthie, what do you guys think about this episode? Parang bagay yung pagiging kayang-kaya, parang natural na natural kay Brother Josel, mga ka-youthie. But anyway, if you like these kinds of contents, mga video reactions, you can watch that video over there. Playlist over here. You can subscribe if hindi ka pa subscribe. So don't forget to send your video request mga ka-youthie sa ating Facebook page or also even the comments na lang dyan po sa ating comment section below. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye.